na parang naniniwala daw doon sa iyak-iyak ni Madriaga. Minamadali nila eh. Kaya nga sabi nung nakararami, ang milyon-milyon nating kababayan, kung meron kayong nakikitang probable cause, huwag nyo na patagilin. Yung April 22 nyo, isampan nyo na, huwag nyo na paabutin pa kung ano-anong tandaan nyo. Binibigyan lang kayo ng 60 days. But nonetheless, let us understand that this is a constitutional duty. 2023 disallowances. The appeal period is still running. These findings are not yet final and stayed ang execution. Premature po to treat them as impeachable acts habang ini-exhaust pa ang remedies. Emotional upheaval na yan. Anong ibig sabihin nun? Kaya sabi ko, kung itong si Madriaga, puro kasinungalingan ang sinasabi niya sa kanyang supplemental affidavit, samantalang that was taken under oath. The committee will have to decide. No? Yeah, but for that to happen, somebody has to file a motion. That's correct. Is that something That's you plan true. to do? We can see, no, if it's something that's relevant, no, to the question. Kasi nga, again, we are just talking about determination of probable cause. Yeah. Hindi ba? So kung convinced to ako na talagang meron hong relasyon, ito pong mga taong ito talagang nagdala siya ng duffel bag, pwede siyang hindi na maipatawag sa amin pong pagdinig. All right. So, will you call him? Kita nyo? Pinalabas lang ha. Pwede raw na hindi na may patawag. Eto, good morning sa atin ha, mga kasama. Sa matinding ingay at paratang at tila palanadong pandiin at nararapat lamang na ipaalala natin sa ating mahalagang katotohanan. Wala pang final na desisyon ng Korte Suprema, tandaan nyo yan, sa usapin ng 73 million pesos. Hanggang sa oras na ito, ang katotohanan ay nananatiling hindi pa hinusugahan ng pinakamataas na hukuman. Yan ang mga paratang nila eh. Probable cause daw doon sa 73 million. Nakakatawa kayo. Diba? Wala kayong inintindi kundi yung gipitin talaga si BP Sara. Diba? Isang tila hindi balancing proseso ang nakikita natin ngayon dito sa Kamara. Diba? Kung saan iisa lamang ang malinaw na tumitindig sa laban na ito. Buti na lang andito yung abogado ni BP Sara na si Atty. Powa. No, habang ang iba ay tila nag-uunahan sa pagbibintang at ito naman si Atty. Powa ay matindig na lumalaban sa katotohanan. Diba? Malinaw. Oo, wala pang malinaw. Malinaw, wala pang tawag dito, wala pang desisyon ang korte. Di ba? Bakit may probable cause daw na ganito, kung ano-ano nung sinasabi nila, anak ka ng bugi ka, Rodi, oh. Ang tindi talaga ng mga taong ito. Pero siyempre, bago natin pasadahan ang lahat ngayong umaga, isang like, isang share, samahan mo ng subscribe, all goods na po tayo dyan. At siyempre, doon sa dulo ng ating video, abangan nyo yung shoutout segment natin. Baka isa ka na doon sa mabanggit natin pangalan. At andyan lang po yung join button. Pindutin nyo lang kung gusto nyo sumali sa ating komunidad. Samantalang ito, meron naman silang banat. Lalong-lalo na ang katanungan dito kay Jerby. Na pwede na raw isulong. Ang hinihintay nga ng taong bayan, ipasa nyo na sa Senado. Ang dami nyo pampakwela. Di ba? Pasadahan natin ngayon to. Kahapon, yun pong affirmation po sa notice of disallowance po sa 73 billion na confidential expenses ni VP Duterte noong December 2022. Ito po ay masasabi na ba natin as early as now, may probable cause na po para maiakyat yun pong or mai-recommend ng inyo pong komite? Well, with respect dun sa 73 million, possibly, pwedeng i-consider yan ng justice members. But we have to understand, hindi naman yan yung 73 million lang. It should represent the rest of the confidential fund where there are allegations of misuse, no? In yun fact, naman pala, whether allegation is misuse. Kung
ay yung mga committee, yung member ng committee, ay talagang aligaga dito sa impeachment, willing naman si BP Sara. Mas gusto niya nga sa Senado. Kasi hindi sila naniniwala dyan sa kangaroo court. Sinagot na nga ni BP Sara yan mamaya itatanong sa kanya kung ano yung yung anong katanungan at ano yung malalaman natin na parang comment ni BP Sara doon sa nangyaring hearing. Kasi nagtataka tayo, ang dami yung mga tanungan, ang dami yung si Madriaga, pag tinanong na parang medyo konti lang ng laman, inaawat nyo. Paano malalaman kung nagsisinungaling? Pero buko na ho. Doon pa lang sa duffel bag, hindi na alam kung ano yung pangalan ng duffel bag. Doon sa cheque, parehas ng manager's check number. Dito doon sa sinasabi niya, sa balita niya lang napanood, anak ng bugi. Pero lahat yun nasa statement niya. Yung pabago-bago ng statement, doon pa lang, malalaman mo na napakasinungaling. Ilang tao, ilang milyon na nakakapanood sa iyo, Madriaga, nag-trending ka. Pero hindi ka palulusutin ni Ate Aming. Diba, nagsalita si Ate Aming. Meron kang kwarto daw doon. Hindi lang yan OVP, kasama dyan ang Department of Education na confidential fund. Pero is that enough reason po para ma-shorten yun pong hearing? Kasi di ba ang trabaho po ng House Justice Committee, just like what you said yesterday sa inyong opening speech, ay para ma-establish na may probable cause at umakyat po yung reklamo sa at may rekomenda sa plenaryo na may akyat yung articles of impeachment sa Senate? The determination Pero tandaan natin mga kasama, umakyat man ito sa Senate o sa kanila naman, magdesisyon sila. Hindi natin kalimutan ang pagdinig ay hindi korte dito sa Kamara. 'Di ba? Sila ay magsisilbing tagapag-kolekta lang sila ng ebidensya. 'Yun ang tamang term Pero sabi nila, kumbaga, ito ay parang saling ket-ket lang. 'Di ba? Hindi ito lugar para magpataw ng hatol para kay BP Sara, kundi para maglatag lang ng katotohanan. Lumalabas doon sa hearing nila, ang daming sinungaling, Maski ito si Jubante, parang meron siyang interview dito na parang naniniwala daw doon sa iyak-iyak ni Madriaga. Minamadali nila Kaya nga sabi nung nakararami, ang milyon-milyon nating kababayan, kung meron kayong nakikitang probable cause, huwag nyo nang patagilin. Yung April 22 nyo, isampan nyo na, huwag nyo nang paabutin pa kung ano-anong tandaan nyo. Binibigyan lang kayo ng 60 days. Di ba? Tsaka doon sa usapin ng 73 million, ilatag nyo man o hindi yan, yan ay aligasyon pa lang. Tsaka hindi pa pinali yan, hindi korte. Hindi kayo ang makakapagdesisyon na ibalik. Korte Suprema. Diba? Sana naman yung integridad ng pagdinig, igalang na lang. Igalang nga ang proseso. Ang problema dito, pag hinahaluan na ng pamumulitika, sablay na lahat. of probable cause will depend on the exclusive judgment of the justice members, no? But of course, considering the denial of the appeal dito sa 73 million and the issuance of the notice of disallowance dito sa first, second, and third quarter ng 2023 ng OVP Confidential Fund, there is a possibility that this will be considered by the justice members to say that there is probable cause already. Yun naman pala. Ano pang problema? Kahit bukas, isampan nyo na yun kung merong probable cause na nakikita. At for sure, maluwag sa puso ni BP Sara, tatanggapin niya yan. Diba? Ganoon. Pag nakitaan nyo na pala, huwag nyo na patagalin.
Right. So this morning nag-react po si VP Duterte doon po sa nangyari pong hearing kahapon. Yan daw yung react ni BP Sara. Tingnan nga natin, panoorin. And babasahin ko po yung part po ng kanyang statement. I quote, "Mga kababayan, this mini trial in the Committee on Justice is true to form for some of its members. Abuse and corruption appear to be the only things they are capable of. Let us remember that the first impeachment case itself was marred by allegations of bribery involving members of the House of Representatives, and the second impeachment is no better." Tama. Di ba? Tama yung sinabi ni BP Sara. Merong kapalit. Yung kwento na yun. Bakit ba minadali yung pagpirma doon sa unang impeachment? Sino ba naglatag ng kwento na yun? Di ba si isang mayor ng Baguio na ginamit yung 777, yung ilang milyon pa ba yun? 150 million. Di umano. Para pumirma. Yung iba natakot mawala ng pondo. Kaya nang bilis nila magsipirma. Nakakuha kagad sila ng 1/3 vote. Sa galing ng mga taga-Senate, ayun, buti nga sa kanila. Itong taga-Kamara, yung unang impeachment na archive, malaunan, ayun, nabasura. End of quote po. We anticipate na negative ang reaction ng Vice President in the current impeachment process, no? But nonetheless, let us understand that this is a constitutional duty. So regardless of whether she believes or otherwise, the mandate is just to move forward. And what we are doing right now in the Justice Committee is a hearing proper, a clarificatory hearing, which only purpose is the determination of the existence of probable cause. Yun na nga tayo, paulit-ulit na lang tayo. Pwede nyo naman idaling niya doon kung wala na talagang di ba? Kung lahat kayo ay nagbobotohan na, o kaya pagbotohan nyo na. Kung sa tingin nyo merong kasalanan si BP Sara, sa tingin nyo nandambong siya ng napakaraming pera, lahat naman na sinabi ni Madriaga doon sa hearing, puro walang katotohanan, walang sustansya. Sino daw yung inabutan ng pera? Hindi niya raw kilala. Hindi niya raw, natatandaan niya raw yung, alam niya yung pangalan pero hindi niya matandaan yung muka. Anak ng bugi, Kaya naniniwala yung isang abogado na isang kongresista, na itong 73 million ay hindi pa dapat isoli kasi ito ay hindi pa nadidesisyon ng korte. Pero ginigit nila na kailangan isoli daw. Sino nagsabi niyan? No? Di si Papay daw. Soli daw ni BP Sara yung 73 million. Ay, pasok nga natin ito. Maglalabo-labo sila dito eh. Diba? Alamin natin. Bakit? Ano yung problema at bigla sila parang natahimik dito sa sinabi ni Congressman, Sal? Comsec, Madam Chair, the Honorable Nasal, just a quick Nasal. manifestation. you would like to manifest? Yes, ma'am. Okay, please proceed. I respectfully manifest for the record on the fourth quarter 2022 disallowance, the 73.2 million ND is not yet final. Di ba? Subject pa po ito to reconsideration and judicial review. Kaya hindi pa po ito pwede maging basis ng definitive finding of misuse. On the 2023 disallowances, the appeal period is still running. These findings are not yet final and stayed ang execution. Premature po to treat them as impeachable acts habang ini-exhaust pa ang remedies. And on the nature of the notice of disallowances, a notice of disallowance is an administrative audit finding, often involving procedural deficiencies. Hindi ito equivalent to a finding of corruption. I so manifest, Madam Chair. Thank you.
Ay, While paano we, yan? Ano? Diba? Bakit pinapasoli daw eh? Wala pa. Hindi pa nga na... Ay, puro kasinungalingan kasi ito si Redon eh. Kailangan daw isoli. Sino ka para magsabi niyan? Taga-korte ka ba? Maglatag ka ng desisyon, ipakita mo sa taong bayan na pinapasoli yung bintang na 73 million na dinorobo ni BP Sara. Walang dinidirobo si BP Sara. Tandaan nyo yan. Diba? Lahat yan, puro alegasyon nyo. Kung nakikita mo, Ridon, na may probable cause, kahit ngayon, kahit bukas, tatanggapin ni BP Sara yan. Pero sa proper forum. Diba? Ganun lang yun. Simplihan lang natin. Dahil lahat ng mga banat nila, puro kasinungalingan talaga. Pasok natin to. Based on what you're saying, mukhang naniniwala kayo. But if not, is there anything na nagda-doubt po kayo? Anything na sinabi po ni Madriaga kahapon? Ito naman yung kung nagda-doubt siya o meron ba siyang, ano ba tawag doon? Hinala na itong si Madriaga ay sinungaling. Mama, paki-review mo yung check o yung manager's check na nilatag nyo. Kasi may naobserbahan mo ang taong bayan. Bakit ho parehas ng numero? Kahit naman siguro sa ordinaryong check iba't iba ang numero niyan. Bakit dito sa nilatag nyo na exhibit A and A-1 pumalpak agad? Doubt kayo? In my honest opinion diyan, Cheryl, nakita nyo na umiyak pa si Madriaga. Buti kung parang crocodile tears lang ang ginawa niya, pero talagang umiyak siya ng gusto Anong ibig sabihin nung pag-iyak niya, no? Drama. Pinagmamasdan ko yung kanyang emotional upheaval niya. Anong ibig sabihin nun? Kaya sabi ko, kung itong si Madriaga, puro kasinungalingan ang sinasabi niya sa kanyang supplemental affidavit, samantalang that was taken under oath, no? At hindi nagbago. Naging para bang iniisip ko, naging consistent din ang kanyang testimony. Paano mo kayo pabubulaanan yan? Oo. Ngayon, pangalawa, sinuggest ko pa nga sa aming chairman na imbitahan natin itong mga taon to. Si Nolasco, sila Chica, Gina Acosta. Imbitahan natin yung mga yan. Oo. Mr. Abante, sana lang yung totoo. Kasi ang hirap ho, mahirap po magsinungaling ang katotohanan. Talagang ang katotohanan na ho ang lumalabas. Sa mga naging pahayag ho ni Madriaga, tila naman, puro, alam niyo yun, kung hindi kasinungalingan, puro salitang, alam mo yung, naggagawa, invento lang. Diba? Doon tayo sa totoo. At konkretong ebidensya. Parang wala naman atang matibay na ebidensya. Itong sinasabi nila na parang self-proclaimed na PSG ni BP Sara. Saan ka makakita? Unano. Unano, PSG, walang ganon. Kung kayo ay may matibay na ebidensya, ilahad nyo. Nang malinaw. Naglalahad kayo. Check dalawa, palpak pa. Wala. Itigil ang mga paratang nyo kay BP Sara. Sabi ng ali ni Desma. Lalong-lalo na si Madriaga. Sabihin nyo kay Madriaga, itigil ang mga paratang. Alam namin, kayo dyan sa kamera, kumukuha lang kayo ng mga ebidensya para mabuo itong article of impeachment. Pero sa tingin ng nakararami, parang kayo na ata ang tumatayong abogado ni Madriaga dito Sa hulihan ng tanong dito, kung sino ang malakas magsalita. Malakas lang sila mang-asar sa kwentong mga kutsero nila. Pero kung katotohanan ang lalabas mo, talagang wala silang makukuhang katotohanan Tuloy. Para malaman natin talaga totoo, nakilala ba nila itong si Madriaga? Ngayon, yun lang sa akin, no? Kaya sinabi ko, itong affidavit na ito, maaaring maging smoking gun to Sapagkat look, pag inipitan namin yung mga taong binanggit niya,
at sinabi nila na totoong nangyari. Yung affidavit na yan, pampagulo na lang yan sa bansang Pilipinas. Diba? Imbis na maging maayos ang trabaho, ayan, meron kayo impeachment pang nalalaman. Kumuha pa kayo ng isang, tawag dito, isang witness na hindi nyo muna pinag-aralan kung ano yung estado sa buhay ng tao na yan. Di ba may kaso nga? Sa tingin nyo, paniniwalaan pa ba ng korte? Kung etong kay BP Sara, pagdating ng April 22 o matapos yung 4 na mini trial nila, kung ito ay umabot sa Senado, tunaw ang impeachment. Unang arangkada pa lang mababasura na. Saka yung pangarap nyo na mapabagsak si BP Sara, lalong-lalo na yung mga nangangarap, kalabanin, o ayaw patakbuhin si BP Sara, wala ho kayo mahihita. Talagang taong bayan ang maglulukluk kay BP Sara. Yan. Sinabi nila, of course, sasabihin nila na hindi totoo yan. Pero, for example lang, talagang naipit sila at sinabi ng totoo yan. Paano pabubulaan ng Vice President yan? Paulit-ulit na sinasabi po no na clarificatory hearing yung kahapon and the next Ano sabi niya? Paano pabubulaanan ng Vice President yan? Taong bayan nga, hindi naniniwala. Vice President pa. Anak ka naman ng tipakalong karo din naman, oh. Nilaloko nyo kami. Nagjo-joke ba kayo? Ito Oo, kasi makikita nyo naman sa hearing nila kung paano nila mahalin itong si Madriaga. Dito pa nga lang kung paano niya ipagtanggol si Madriaga eh. Akala ko ba nangangalap kayo ng ebidensya? Pero parang lumalabas dito, si Madriaga, ang susi inyo, kuno. Para mapatalsik si BP Sara at gumawa ng mabigat na kwento laban kay BP Sara. Napatunayan na rin. Tandaan nyo, pumasok si Saba Queen doon sa Oblo para kausapin ito. At meron din video na lumalabas doon na hindi si Madriaga ang sumulat kay Saba Queen. Kundi si Saba Queen ang nakiusap dito kay Palad. Sa abogado ni Madriaga para kausapin at hindi doon nagtatapos. May pumasok pa na asong aw-aw sa loob. Ano ba tawag doon? Ang ano ng taong bayan parang ang takot nila Anong takot mo? Hindi takot. Paano ba sabihin yun? Parang ito daw yung, pangamba nila. Pangamba ba tawag doon? Ganito na lang, para mabilis. Baka ito raw yung nagsubo ng script, si Aw-Aw. Halos magkakatotoo, magkakatugma-tugma. Diba? Wala na kayong dapat pasinungalingan pa. Huli na kagad. hearings, also April 22, no? Ano yung na-clarify po para sa inyo? Anong mga main points na na-clarify po talaga? Sa akin, number one, Wala. na-clarify sa akin yung bigay ng mga pera. Hoy! Na-clarify sa akin yung Na-clarify daw yung bigay ng mga pera. Hindi nga kilala kung sino pinag-abutan ng pera. Pati yung laman, pati yung duffel bag. Hindi alam kung ano tawag. Yun ba yung clarify sa'yo, boss? Mo, manager. Doon ba naniniwala ka? Hindi nga alam ang pangalan ng bag. Pinakita sa kanya 2 bag. Sabi ni Congressman Chua, eto ba yon? Hindi, sablay. Ano tawag doon? Tas naniniwala daw siya. Okay yan, goods yan. Paniwalaan mo lang. pagbigay ng 25 million sa kanya na nakabili siya naman ng mga motorsiklo sapagkat sinabi niya, natatago ko pa ang mga dokumento. Nakita nyo na? Computein nyo. Total naman kayo magaling sa math. Yung 25 million, bumili ng halagang, parang naubos mga 11 million something o 12 million. Asa na yung 13 million? Kung magaling kayo mag-compute, di ba? At itong tao na to, sa panahon niya, marami na natitirang pera, bakit nagkaroon pa
nag-interest mang nap-nap. Na naging rason para siya ay maoblo o makulong. Sige nga, doon pala kayo naniniwala ha. Galing, no? Tatago ko ang mga ORCR niyan. Na-clarify din sa akin yung mga bangko sapagkat nag-take siya ng oath na wini-waive niya ang bank secrecy. So, ibig sabihin nun, talagang i-open ng i-open ng AMLAC yan, mga bangkong yan. O, then, Kaya ang problema, boss, parang wala naman daw atang bangkong... Oo, wala naman daw atang bangko na... Parang yung... Ano ba yung bangko niya? Parang hindi naman daw ata sinasabi na makikipag-ugnayan sa kanya yung bangko niya. Kasi wala naman atang ganun eh. Sabi lang yun ni Aling Ledesma. So si Aling Ledesma, chismosa kasi ito eh. Pero doon tayo sa usapin, kung may probable cause, ilatag nyo na. Huwag na kayong madaming ipapatawag, yung chismis ni Ridon, di ba? Kailangan niya ng, tawag dito, kailangan niya ng isoli yung pera. Sino magsasoli ng pera? Bakit? Walang isasoling pera si BP Sara. Alamin natin dito para magkaalaman tayo dito. Pasok mo. So, will you call him in the next hearing? I didn't catch the tail end of the hearing, sir. That wasn't discussed, no? But if Mr. Kilala would want to give his statement, I think the House Justice Committee will be more than willing to accommodate him, no? If it is something that he would want to do. Ang sinasabi ni Vice President, hanggang kay Mr. Kilala lang si Ramil Madriaga. Totoo Opo, naman. Sabi ni Ramil Madriaga, close sila ni Mr. Kilala from San Sebastian, magka-basketball sila, mahilig sila sa kotse, at Tama. magkasama sila sa isip. No? So, ang susunod pong hakbang dito ay malaman kay Mr. Kilala, ano ba talaga yung estado ng naging relasyon nyo nung pagtatrabaho po ninyo sa ilalim ng isip. So, I think that would be the logical next step. No? Yeah, I know I asked you this, sir. Kaya alam Noong ko, circling nakaraan- back, you said Yung nakaraan sinasabi nito, ito raw yung matindi na parang magbibigay ng statement para, ano yun? Yung para malaman ng taong bayan yung pandodorobo ni BP Sara ko. Talaga ba? Parang lumalabas, ito pa sisira sa inyo. that he's free to respond, etc. If he doesn't, is it imperative? Is it important for him to be called? Well, people in the committee can basically also ask that a subpoena be issued to him. So hindi naman ho yun na problema. But again, ultimately, the committee will have to decide. No? Yeah, but for that to happen, somebody has to file a motion. That's correct. Is that something That's you plan correct. to do? We can see, no, if it's something that's relevant, no, to the question. Kasi nga, again, we are just talking about determination of probable cause. Yeah. Hindi ba? So kung convinced to ako na talagang meron hong relasyon, ito pong mga taong ito talagang nagdala siya ng duffel bag, pwede siyang hindi na maipatawag sa amin pong pagdinig. All right. So, will you call him? Kita nyo? Pinalabas lang ha. Pwede raw na hindi na may patawag. Hindi naman pwedeng ganun. Di ba? Unang beses lang, ganun. Tapos wala na siyang partisipasyon. Para lang kunwari, meron kayong masabi na ginawa si BP Sara, merong maibintang. May statement ko no. May sinumpa ang salaysay ko no, si Madriaga. At sisirain ang pangalan ni BP Sara. Kwentuhan na lang ba, gano'n? Hindi na ipapatawag sa susunod si Madriaga, gano'n? Hey! Tama na. Oo, wala na kayong maloloko. Diba? Papasoli ang mga ninakaw daw ni BP Sara na 73 million, papasoli daw. Maglabas muna kayo ng dokumento na sinasabi ng Supreme Court na kailangan isoli yung ninakaw kuno o di umano ni BP Sara. Pero kung mga salita nyo lang at sasabihin nyo dyan sa kamera na isoli,
Eh, sinampal na kayo ni Congressman Nasal, wala pang, hindi pa na, tawag doon, hindi pa na nadidesisyonan ng korte. O, hindi pa na, pag kayo gagawa ng script nyo, linawan nyo, kagaya ngayon, yung picture, mapunta tayo sa litrato. Ano nangyari dito? Sa painting. Kita nyo, nanindigan ng abogado ni Madriaga na si Raymond Palad na may ganyang painting daw talaga, si Ramil. 99% magkapareho. Wow, magkapareho. Gawa daw ito ng scholar niya sa Laguna. Ngayon, gusto daw ipa-authenticate ni Tanya Gaisano ang painting at mapatunayang sa kanya. Aray ko, yari kayo ngayon. Gagawa-gawa kasi kayo ng peking mga script nyo. Mismong may-ari ang nakakita ng gawa niya. Alam niyang gawa niya yun eh. Bakit hindi nyo ipapatawag si Madriaga? Kasi booking. Booking sila. Wala na talaga. Pag pinatawag yan, tapos ang karera nyo. Diba? Ito si Tanya Gaisano. Ipasok natin. Kasi, siyempre, sino ba naman hindi magagalit? Gagamitin laban kay BP Sara. Pero, ayan Tanya Gaisano, isang bilyonaryo na gumawa ng painting na niregalo kay BP Sara, ginawang scholar ni Madriaga. Sino ba namang hindi magagalit? Ako mayaman ako, tapos ikaw PD, nasa oblo ka. Tapos gagawin nyo pang ebidensya yan, sisirain nyo yung idol ni Ate Tanya. Idol nating lahat na si BP Sara. Yari ka ngayon. Pag ito pina-authenticate, sablay. Sablay ang script nila. Napatunayang. Yung script writer nyo, tsaka yung producer nyo at director nyo, wala na. Wala nang ang mukhang ihaharap. Madadagdagan pa yung kahihiyan. Dito tayo. Sa shoutout segment natin. Kaya kayo, huwag niyong kalilimutan. Tadalin nyo ng comment. Sabihin nyo, Kuya Goods, pa-shoutout. Ganun, para makita natin kasi po minsan natatabunan talaga. Mula kay Fernando Videna. Shoutout po. Nanonood siya mula Indiana, USA. Hilda Flores. Nanonood siya mula Hong Kong. Shoutout po. Jenaline De Leon. Shoutout po sa inyo. Nalagay niyo po kung saan kayong lugar. Marion Nilo Fabrigar. Tama, Fabrigar, no? Ayan, shoutout po, Marciana de la Cruz. Nanonood siya, shoutout po. Lagi po akong nanonood. Ayan, mula kay Lisil Katsumata, shoutout po sa inyo. Juanito Ong, shoutout po sa inyo. Angry One, yan, shoutout po sa inyo. Elin Agilbot, shoutout po sa inyo. Cynthia Suniga, yan, shoutout po sa inyo. Julia Balbuena, yan, shoutout po. Cecilia Aiden, yan, shoutout po sa inyo. Ronilio Bentulan, yan, shoutout po. Id C, yan, shoutout po. Pepanya, yan, shoutout po sir. Ma'am. Nancy Hontonares, yan, shoutout po sa inyo. Roger, yan, shoutout po sa inyo. PF Avila, yan, shoutout po ng bonggang-bongga. John Lopez, yan, shoutout po. Dalmar Forest, shoutout po. Romeo Verian, yan, shoutout po. Akisa Ladur, ayan, shoutout po. Marlene ZK9LY, ayan, shoutout po sa inyo. Apolinario Sabino Sr., ayan, shoutout po. Emily Palomero, shoutout po sa inyo. Bing Karumba, tama. Shoutout po. Wilfredo Clamocha, ayan, shoutout po sa inyo. Antonio Matibag, yan, baka kasi may congressman. Naku, Matibag to, Antonio Matibag. Anyway, baka apelido lang.
Oo. Sabi niya kasi may mga Congress pa dapat alisin na yan. Puro panggulo lang ginagawa ng mga yan. Sayang lang pera binabayad sa kanila. Walang kwenta ginagawa nila. Tama naman po. So, hindi porket matibag, ay matibay. No? Yun, maleta kahit... yan ang haba ng comment ni Sir Antonio Matibag. Oo. Dominador Nova, yan, shoutout po. Chodoria Habagat, yan. Oo, shoutout po sa inyo. Ernesto Canada, yan, shoutout po. Susan Comejo, shoutout po. Elin, ayun nga, si Ma'am Elin din. Oo, kaya kung umabot ka sa video na ito, huwag mo kalimutan like, share ang ating paglalambing. At yan, sabihin nyo kung saan kayong lugar, papaka-shoutout kayo. Oo, kay Johnny Guevara Senior, ayan, shoutout po. At kay Canhel, watching from Canada. At kay Ma'am Damanusan, lagi siyang nanonood mula Houston, Texas. Ayan sa lahat po na gusto magpa-shoutout, shoutout po sa inyo lahat. Hanggang sa muli, bye-bye!